Halika, samahan niyo akong balikan ang mga unang kabanata ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Alam nyo, hindi lang to basta nobela. Para itong isang diagnosis, isang matapang na paglalantad sa isang malubhang sakit, isang kanser ng lipunan na pilit itinatago sa likod ng mga magagarang handaan at magagandang damit. Tara, simulan na nating silipin ang katotohanan. Yung pamagat pa lang, Noli Me Tangere, na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin, matindi na agad yung dating. Hango to sa Biblia at parang sinasabi ng isang sugat na sobrang sakit na huwag mong gagalawin kasi lalong lalala. At yun mismo yung ginagawa ni Rizal dito, di ba? Ipinapakita niya sa atin ang isang katotohanang napakasakit hawakan. Okay, so ang simula ng kwento natin ay sa Maynila. Ang bida natin, kararating lang galing sa ibang bansa. At sa pagbabalik niya, sasalubong sa kanya ang isang lipunang, punong-puno ng mga lihim at tensyon na malapit ng sumabog. At ito na nga siya, si Crisostomo Ibarra, isang binatang galing sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Umuwi siyang puno ng magagandang ideya, puno ng pag-asa para sa bayan. Sa isip niya, ito na yung bagong simula. Yun nga lang, hindi niya alam na yung bayang iniwan niya may mga sugat na hindi pa pala gumagaling. First scene pa lang, isang malaking handaan agad sa bahay ni Kapitan Tiago. At dito, ipapakilala na sa atin yung mga key players. Siyempre, andyan si Maria Clara, ang pag-ibig ni Ibarra. Andyan si Kapitan Tiago at andyan si Padre Damaso. Alam mo yon, sa gitna ng lahat ng mitiyan at pagbati, ramdam mo agad yung lamig sa pagitan ni Ibarra at ng prayle. Dito pa lang, may patikim na ng gulo. At mula sa medyo awkward na pagtatagpong yun sa party, dito na magsisimulang mabakbak yung idealismo ni Ibarra. May isang lihim kasi mula sa nakaraan na babago sa lahat. Isang madilim na sikreto tungkol sa ama niya at sa lipunang akala niya ay kilala niya. Pakinggan nyo tong dalawang salitang to, erehe at pilibustero. Grabe, nung panahon yun parang death sentence na agad kapag tinawag ka niyan. Ito yung mga label na ikinabit sa ama ni Ibarra, si Don Rafael. At ipinapakita nito kung gaano kadelikado noon ang mag-isip para sa sarili mo o ang kumontra sa mga nasa kapangyarihan. At ito, yung kwentong isinalisay ni Teniente Guevara kay Ibarra. Sobrang bigat. Yung ama niya, isang mabuting tao, inakusahan ng mga kasalanang hindi niya ginawa. Namatay siyang mag-isa sa kulungan. At akala mo tapos na, hindi pa. Ang pinakamasaklap, ipinahukay pa ni Padre Damaso ang bangkay niya mula sa sementeryo para lang itapon sa lawa. Grabe yung galit, di ba? So sino ba talaga ang nagpapatakbo sa bayan ng San Diego? Well, hindi yung gobyerno. Ang totoo, may dalawang hari dyan. Yung kura paroko na hawak ang paniniwala ng mga tao at yung alperes ng Guardia Sibil na hawak naman ng sandata. At silang dalawa, palihim na nag-aagawan sa kapangyarihan. At habang nangyayari yung power struggle sa itaas, sa ibaba, nandoon ang mga taong tulad ni Sisa. Isang inang nawawala sa katinuan dahil sa paghahanap sa kanyang mga anak, sina Crispin at Basilio, na pinagbintangang nagnakaw sa simbahan. Ang kwento niya, grabe, isa to sa pinakamasakit na bahagi ng nobela. Siya yung mukha ng pagdurusa ng ordinaryong Pilipino sa ilalim ng sistemang ito. So, ngayong alam na ni Ibarra ang lahat ng to, ang sinapit ng ama niya, ang kabulukan ng sistema, anong gagawin niya? Maghihiganti ba siya? Hindi. Iba ang naisip niyang paraan para labanan ang dilim. Ang sagot niya ay pag-asa. Para kay Ibarra, ang pinakamahusay na ganti ay hindi dugo, kundi edukasyon. Kaya ang proyekto niya, magpatayo ng isang paaralan. Simple, di ba? Pero sa totoo lang, ito yung pinakamakapangyarihang paraan ng paglaban. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa kinabukasan. Pero syempre, hindi yan ganun kadali. At dito napapasok si Pilosopo Tasio, ang medyo weird pero matalinong ermitanyo ng bayan. Ang payo niya kay Ibarra, kailangan mong yumuko sa mga makapangyarihan. Yung lupang gusto mong tamnan, nasa kamay ng mga kaaway mo. Isang masakit pero totoong reality check. At dahil nga ang isang maliit na pagbabago ay isang malaking banta para sa mga nakasanayan sa kapangyarihan, dito na talaga mag-uumpisa ang totoong banggaan. Yung proyekto ni Ibarra para sa liwanag, haharapin na ang mga aninong ayaw matinag. Araw ng piyesta. Habang nasa simbahan si Ibarra, isang misteryosong lalaki, si Elias, ang biglang bumulong sa kanya. Huwag kang lalapit sa pundasyong bato. Isang maikli pero nakakatakot ka bang babala
na maya-maya lang magkakatotoo. At heto na nga, sa mismong seremonya para sa pundasyon ng paaralan, yung malaking batong ibababa sana, biglang bumagsak, diretso kung nasaan si Ibarra. Isang aksidente. Malinaw na hindi na lang plano niya ang gusto nilang pigilan, gusto na siyang patahimikin. Mabuti na lang, andun si Elias para iligtas siya. Pagkatapos ng muntikang trahedya sa panangalian, hindi pa rin tapos si Padre Damaso. Walang tigil niyang pinaparinggan at iniinsulto si Ibarra. At ang pinakamatindi, nilait niya ng harap-harapan ang alaala ng ama ni Ibarra. At dito na napuno si Ibarra. Yung lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtitimpe, biglang sumabog. Sinugod niya si Padre Damaso, itinaas ang kutsilyo at kung hindi lang dahil sa pag-awat ni Maria Clara, baka ibang kwento na ang nangyari. Isang iglap lang yung pagsabog na yun, pero yung epekto, pangmatagalan. Sa ginawa ni Ibarra, hindi lang si Padre Damaso ang hinamon niya, kundi ang buong sistema. At ngayon, mararanasan niya ang ganti ng sistemang yun, mabilis at walang awa. At ito na ang kabayaran. Una, idineklara siyang ekskomunikado, itiniwalag ng simbahan. Pangalawa, napilitan si Kapitan Tiago na kanselehin ang kasal nila ni Maria Clara. At pangatlo, biglang may bagong manliligaw si Maria Clara galing Espanya, kamag-anak pa ni Padre Damaso. Kahit na naalis din yung excommunication dahil sa tulong ng Kapitan General, malinaw na yung pinsala na gawa na. Parang unti-unti nang isinasara ang lahat ng pinto para kay Ibarra. At dito muna tayo magtatapos. Iniiwan tayo ng mga unang kabanatang ito sa isang napakabigat na tanong. Kung ang mismong sistema na dapat nagbibigay ng hustisya ay siya palang gumagawa ng inhustisya, paano ka lalaban? Anong gagawin mo? Yan ang dilemang haharapin ni Ibarra at isang tanong na aminin natin, mahalaga pa rin hanggang sa ngayon.